Magsisimula tayo sa isang tanong, na malamang nasa isip mo na. Okay ka na? Naging mahusay ka na sa pagpapataba ng baka? Alam mo na yung pasikot-sikot. Ang tanong, ano na ang susunod? Ang mga sources na pinadala mo sa amin, parang nagtuturo sila ng daan papunta sa tinatawag nilang level 2 ng negosyo, yung pag-aalaga ng baka para sa pagpaparami o breeding. Eksakto. At isipin mo yung pagkakaiba, no? Kung yung fattening, kumbaga para kang nagpapatakbo ng isang feed-to-meat factory. Bili ka ng raw material, yung guya, tapos proprosesuhin mo. Pero dito sa pag-uusapan natin, ang sinasabi ng mga material ay ang pagtatayo mo ng sarili mong cow-to-calf factory. Gusto ko yan. So, ikaw na mismo ang gagawa ng sarili mong dekalidad na, raw material? Oo, ikaw na mismo. So, ang mission natin ngayon, himayin natin itong blueprint. Itong pag-transition mula sa pagiging parang operator lang ng factory, tungo sa pagiging engineer at may-ari na mismo nito. At titingnan natin kung paano nagbabago ang lahat. Yung diskarte, yung mga panganib, at syempre yung mga layunin. Ibang-iba. Okay, sige, himayin natin yan. Sa pagpapahilog, yung pinakasukatan ng tagumpay, di ba? Yung FCR, Feed Conversion Ratio. Gaano kabilis mo ginagawang karne yung pinapakain mo? Parang simple. Pero dito sa breeding na pangmatagalan, paano raw dapat sukatin ng tagumpay? Meron pa rin bang isang simpleng metric? Meron. At napakaganda ng pagkasimple niya, pero grabe yung hirap gawin. Ang bago mong FCR, sabi sa material, ay ito, isang guya, bawat baka, bawat taon. Wow! Yan ang bagong mantra. Hindi na kilo ng karne ang binibilang mo. Ang binibilang mo bilang ng buhay, malusog na guya na lumalabas sa bawat makina mo, taon-taon. Isang guya, bawat baka, bawat taon. Ang simple pakinggan, no? Pero ramdam ko na yung bigat niyan. At ibig sabihin niyan, yung timeline ng risk, nag-iba ng todo. Sa fattening, 6 na buwan, tapos. Isang cycle. Dito, gaano katagal nakatali yung puhunan mo? At dyan nagkakatalo. Dito kasi, yung investment mo, yung inahing baka, hindi siya consumable. Isa siyang asset. Isang capital equipment na kailangang maging produktibo, hindi lang sa isang taon. Kailangan niyang mag-produce sa loob ng 5, 8, hanggang 10 taon. Isang dekada. Grabe. Oo, isang dekada. Kaya ibang-iba yung pag-iisip, hindi to short term. Ang isang maling desisyon mo sa simula, mararamdaman mo yan sa napakahabang panahon. Dahil dyan, malinaw na yung pinakakritikal na desisyon. Nasa simula pa lang talaga, yung pagpili ng pundasyon. At binibigyan ng source ng napakalaking importansya yung inahing baka. May isang linya doon na tumatak talaga sa akin. Ang inahin ay 50% lang ng guya, pero 100% ng iyong pabrika. Napakabigat, no? So, para hindi tayo magkamali sa pagbili ng pabrika, mayroon daw engineer's checklist yung source. Saan tayo magsisimula dyan? Unang-una, at sinasabi nilang ito raw yung pinakamahalagang desisyon sa checklist. Yung lahi o yung breed. Ito raw kasi yung magdidikta ng potensyal ng buong operasyon mo. Ito na. Kasi yung unang iisipin nyo, di ba, kung gusto ko ng pinakamagandang kalidad, kukuha ako ng puro 100% Angus o 100% Charolais, di ba? Parang yan yung aakalain tama. Pero parang binabalaan tayo ng source laban sa ideyang yan. Bakit daw mas maganda ang halo kaysa puro? Kasi dahil sa konteksto ng Pilipinas, kailangan mo raw ng 2 component, isang engine at isang booster. Engine at booster. Okay. Ang engine, sabi ng source, yan yung lahing Brahman o yung mga lahi nating may lahing Zebu, yung mga bakang may kuba, di ba? Sila yung survivor. Sila yung makina na, kumbaga, idinisenyo para sa klima natin. Matibay sa init, kayang labanan yung mga garapata, at kayang mabuhay kahit sa hindi primera klaseng damo. Sila yung chassis na hindi bibigay sa lubak-lubak nating kalsada, ika nga. Eksakto. So, nasaan ngayon yung booster? Yun. Okay, so yung Brahman ang pundasyon ng tibay. Nasaan yung booster?
Ang booster naman, yan yung dugo ng mga imported na lahi tulad ng Angus, Charolais, Simmental. Sila yung nagbibigay ng mga katangiang pangnegosyo, mabilis na paglaki, magandang marbling ng karne, mas malaking katawan, at kapag pinagsama mo yung survivor at yung producer, Diyan lumalabas yung magic. diyan lumalabas yung magic. Ang tawag diyan ay hybrid vigor. Hybrid vigor. Yan yung parang free bonus daw, sabi sa source. Oo, isang libreng bonus talaga. Kung saan yung kinalabas ang guya, nagiging mas malusog, mas mabilis lumaki, at mas matibay kaysa sa alinman sa kanyang mga purong magulang. It's the best of both worlds, kumbaga. Kaya yung perfect na inahin, ayon sa source, ay isang Brahman cross. May tibay ng Brahman. Pero may sapat na booster blood para maging mabilis lumaki yung produkto niya. At dito ngayon, papasok yung analogy ng sports car. So yung purong Angus, yun yung sports car. Sabi ng source, para kang bumili ng Ferrari para gamitin sa palayan. Ang linaw ng imahe, no? Pero sa totoong buhay, ano ba yung mga problema? Masasakitin ba sila? Oo, hindi lang kakain, lahat yan. Una, hindi sila sanay sa init natin, so palagi silang stressed. At ang stress na hayop, hindi lumalaki, madaling kapitan ng sakit. Pangalawa, yung mga garapata natin, yung mga insekto, wala silang natural na depensa. At pangatlo, yung tiyan nila. Nakadisenyo para sa high-quality temperate grasses, hindi para sa mga damo natin dito. So talagang talo sa lahat ng anggulo. Oo, ang ending, mas malaki paggagastusin mo sa gamot at pagkain, pero yung performance, mas mababa pa kisa sa isang magaling na Brahman cross. Malinaw. Okay, so una sa checklist. Lahi. Hanapin ang Brahman Cross. Anong kasunod na titignan sa checklist ng isang engineer? Pangalawa, yung hitsura o conformation. At linawin natin ha, hindi ito beauty contest, di ba? Ito ay tungkol sa functional structure. Yung istruktura ng katawan niya para sa trabaho niyang manganak, taong-taon. Dito, sinasabi ng source na hanapin mo yung wedge shape. Anong ibig sabihin ng wedge shape? At bakit yun ang importante? Isipin mo yung isang kalso o isang wedge, 'di ba? Makitid sa harap, tapos palapad sa likod. Ganun dapat ang itsura ng isang inahin. Malapad yung balakang niya para maluwag at madali ang paglabas ng guya. Kabaliktaran to ng ideal shape para sa isang finisher na baka. Oo, yung box shape. Oo, yung box shape na gusto mong malapad mula ulo hanggang buntot para maximum ang karne. Dito, functionality over aesthetics. At kasama sa itsura, may isang napaka-practical na detalye na binanggit, yung suso o yung uder. Oo. At ito yung isang bagay na madalas nakakaligtaan. Sabi sa source, dapat 4 na balanseng utong at katamtaman lang ang laki. Iwasan daw yung mga laylay na suso o yung may sobrang laking utong. Bakit? Anong problema doon? Kasi isipin mo, kahit gaano pa karami at kasustansya yung gatas niya, kung hindi naman pala kayang isubo at supsupin ng maliit na bibig ng bagong panganak na guya, wala ring silbi. Mamamatay sa gutom yung guya sa tabi ng isang inang puno ng gatas. Grabe, no? Isang maliit na detalye pero buhay at kamatayan ng guya yung nakasalalay. Okay, so meron na tayong lahi at hitsura. Ano yung pangatlong non-negotiable daw sa listahan? Ang pangatlo ay ang paa. Balikan natin yung timeline. 10 taon. 10 taon siyang maglalakad sa pastulan, maghahanap ng pagkain, tatayo, hihiga, habang pasan-pasan niya yung guya. Ang mga paa ang chassis niya. Kung mahina ang chassis, babagsak ang buong sasakyan. So, anong mga red flags yan? Pag sinabing paanggunting, paano yun makikita ng isang baguhan? Medyo halata siya kapag alam mo na yung titingnan mo. Yung paang gunting o sickle-hocked, yan yung masyadong kurbado paloob yung likod na binti. Parang laging nakaupo. Yung pilay o post leg naman, yung sobrang diretsyo, parang poste. Walang shock absorption. Parehong depekto yan. Magdudulot yan ng arthritis at pilay habang tumatanda siya. Ang payo ng source, simple lang. Kapag nakita mo yan, kahit gaano pa kaganda yung baka, Walk away. walk away. Huwag mo nang pag-isipan. Lahi, hitsura, paa.
Mukhang kumpleto na. Pero may isa pang huling tip yung source na. Para sa akin, ito yung pinakahenyo sa lahat. Yung pinanggalingan. At hindi lang ito tungkol sa kung saang farm siya galing, di ba? Hindi. Ito yung, kumbaga, ultimate proof of performance. Sabi ng source, ang pinakamagandang paraan para bumili ay hindi sa litrato, hindi sa kwento ng nagbebenta. Kailangan mong makita mismo yung inahin na kasama niya yung huling guya. Ah, okay. Dito, wala nang daya. Wala nang daya kasi nakikita mo yung performance record niya na naglalakad sa harap mo. At dito, may dalawang senaryo silang binigay na. Parang magkabaligtad. Paano yon? Okay. Scenario A. Pumunta ka sa farm. Nakita mo yung inahin. Mataba, makinis ang balahibo, maganda ang tindig. Mukhang champion. Pero pagtingin mo sa guya na sumusunod sa kanya, payat. Mukhang bulatehin. Matamlay. Ang ibig sabihin niyan, sabi ng source, inuuna niya yung sarili niya. Hindi niya inaalagaan yung produkto niya. Masamang ina. Iwasan mo. Okay, yan ang scenario A. Ano naman yung scenario B? Scenario B, ang inahin, medyo payat, medyo kita na yung mga buto sa balakang. Hindi siya pang beauty contest. Pero, yung guya niya sa tabi, siksik, mataba, malikot, masigla, at alisto. Sa puntong yun, may malinaw na utos yung source na nakasulat sa malalaking letra. Anong sabi? Bilhin mo ang bakang iyan. Wow! That's so counterintuitive pero ang talino. So yung karamihan siguro mas pipiliin yung maganda at matabang baka, pero sabi ng source, pusta ka dun sa mukhang medyo pagod at nagtrabaho. Eksakto. Dahil yung itsura niya, yan yung patunay na inilalaan niya ang lahat ng kanyang enerhiya at nutrisyon sa kanyang produkto na siyang guya. Isa siyang mahusay na pabrika na nagbibigay ng 110% sa kanyang output. At yan mismo ang hinahanap mo. Napakalinaw. So yung checklist na yan ang nagbibigay sa atin ng dekalidad na pabrika. Pero ang pabrika, kailangan ng partner para magkaroon ng produkto. Dito na tayo papasok sa kabilang 50% ng genetic equation, yung barako o sire. At inilalatag to ng source bilang isang malaking desisyon na may 3 landas. Tama, ito na yung tinatawag na level free decision. At yung option 1, yan yung pinakakaraniwan. Ang barako ng bayan o community bull. Yun yung barako sa inyong lugar na libreng nagpapakasta. Ang bentahe, malinaw, libre. Pero sa pagbasa ko, parang sinasabi ng source na ito ay isang bitag. Isang malaking bitag dahil sugal ito kung saan halos sigurado kang talo. Una, wala kang kontrol sa lahi. Pangalawa, mataas ang panganib ng inbreeding. Pangatlo, kadalasan yung barakong yan ay lampa o inferior. At pang-apat, malaki ang risk na magkakalat siya ng sakit sa buong community. Sabi nga sa material, you are engineering for failure. Simula pa lang, talo ka na. Okay, so malinaw na hindi yan ang engineer's choice. Ano yung option 2? Option 2, ang pagkakaroon ng sariling barako. Ito yung ideal sa isip ng marami, di ba? Maganda. Kasi 100% kontrolado mo yung genetics, makakapili ka ng pinakamagandang lahi. Pero, may malaking pero. At ito ay tungkol sa gastos. Nagustuhan ko yung paglalarawan dyan. Para ka raw may 500 kilong empleyado na pinapakain mo araw-araw 365 days a year. Oo. Pero ilang araw lang sa isang taon nagtatrabaho. Yun yun. Yung maintenance cost, pagkain, espasyo, bakuna, napakalaki para sa isang farm na may 5 o 10 baka lang. Hindi praktikal. Masyadong mahal. Kung hindi pwede yung sugal sa barako ng bayan, at hindi rin praktikal yung mag-alaga ng sarili, ano na ang solusyon? Dito napapasok yung option 3. Dito na papasok yung game changer. Ang tinaguriang the engineer's choice, artificial insemination o AI. Ito na yung ultimate engineering tool na binabanggit kanina. Parang science fiction pakinggan para sa iba, no? Na hindi mo kailangan ng barako sa bakuran mo. Ang kailangan mo lang daw, cellphone. Gaano katotoo yan? Totoong totoo. Kapag oras na, tatawagan mo lang yung LGU veterinarian ninyo o isang accredited AI technician.
Darating sila sa farm mo na may dalang maliit na tangke, may liquid nitrogen. At sa loob nun, may mga straw ng semilya. At hindi ito galing sa kung saan-saang barako lang, di ba? Hindi! Galing to sa mga world-class, genetically proven, at kung minsan, milyong-milyong pisong halaga ng mga barako. Mula sa Australia, Amerika, Europa. Yung semilya ng isang champion bull, pwede mo nang makuha para sa baka mo sa halagang 500 hanggang 1,500 piso lang. Grabe. So, isipin mo yung mga bintahe. Nakakakuha ka ng world-class lahi sa presyong abot kaya. Wala kang gastos sa pagpapakain ng 500 kilong barako. At walang panganib ng sakit. Parang masyadong maganda para maging totoo. Anong catch? Yung tanging disadvantage at ito ay isang mahalagang trade-off, kailangan mong matuto. Hindi ito passive. Ang AI kasi gumagana lang sa loob ng isang napakaikling window of opportunity, mga 12 to 18 hours lang. Kaya kailangan mong maging isang mapagmatyag na tagapag-alaga. Kailangan mong malaman kung kailan eksakto in heat o naglalande ang iyong baka. So yung teknolohiya, nandiyan. Pero nakasalalay pa rin sa kaalaman at atensyon ng may-ari. Eksakto. Kailangan mong maging mas mahusay na animal husbandman, kumbaga. Ang AI ay isang tool, pero ikaw pa rin yung engineer na magdedesisyon kung kailan ito gagamitin. So buuin natin lahat to. Para sa'yo na nakikinig at handa nang gawin itong pag-angat, no? Nagbigay yung source ng isang napakalinaw na action plan. 3 hakbang lang. At hindi ito tungkol sa pagbili agad ng baka, di ba? Hindi. Unang hakbang, bago ka pa man gumastos, ay makipag-partner. Pumunta ka sa iyong municipal veterinarian o sa agriculture office at itanong, meron po ba kayong AI program para sa baka? Sila yung magiging pinakamahalaga mong kasosyo. Alamin mo kung may technician, anong lahi, magkano. Kung wala silang programa, magiging mahirap yung option 3. So yan ang una mong homework. Okay. So ang unang hinto, hindi sa farm, kundi sa munisipyo. Galing. Nagtayo ka ng partnership bago ka pa magtayo ng herd. Kapag sigurado ka ng may suporta, ano yung pangalawang hakbang? Diyan na papasok yung pagbili ng iyong pabrika. Maghanap ka ng 1 o 2 dekalidad at batang Brahman cross na inahin. At huwag kang mag-apura. Gamitin mo yung engineer's checklist na pinag-usapan natin. Yung lahi, hitsura, paa, at lalo na yung pinanggalingan. Tandaan mo, quality over quantity. Mas mabuti ang isang mahusay na inahin kaysa sa 3 palpak. At ang pangatlong hakbang ay yung pagbabago na sa daily routine mo. Oo. Ito na yung bago mong pangunahing trabaho. Matutong mag-obserba. Ito yung kapalit ng hindi mo pag-aalaga ng barako. Kailangan mong kabisaduhin ang cycle ng iyong inahin, gumawa ka ng record, alamin mo yung mga sinyalis na siya ay in heat, yung kakaibang umungol niya, yung dumadama sa ibang baka, at pagkakaroon ng malinaw na mucus discharge. Kapag nakita mo yan, yan na. Yan na yung signal para kunin ng cellphone at tawagan yung AI tech. Yung atensyon mo sa detalye, yun ang magdidikta ng success rate mo. Tama! So, what does this all mean? Para sa akin, yung pinakamalaking pagbabago ay yung paglipat, no? Mula sa isang mabilis na mundo ng pagpapataba, tungo sa isang mas mabagal, mas mapag-isip at mas pangmatagalang proseso. Hindi ka na lang basta nag-aalaga, nagtatayo ka ng assets. Bawat guya na ipinapanganak ay isang bagong asset na ikaw mismo ang nagdisenyo. At yan yung fascinating na parte, yung shift in perspective. Hindi ka na lang isang cattle racer, nagiging isa kang genetic engineer on a small scale. Hindi ka na umaasa sa kung anong guya lang ang available sa market. Sa paggamit ng AI, mula sa unang araw pa lang, sinasadya mong i-design yung mga guya mo na maging genetically superior. Ikaw na ang gumagawa ng sarili mong black gold. At iiwan namin sa iyo ang isang huling kaisipan para pag-isipan. Malinaw na binigyang diin ng source yung paggamit ng AI para magpasok ng world-class na booster genetics para sa bilis ng paglaki. Pero, dahil ikaw na ang engineer, may kapangyarihan kang pumili.
Kung ikaw mismo ang mag-i-engineer ng sarili mong starter calf, anong mga katangian, bukod sa bilis ng paglaki, ang pipiliin mong bigyang prioridad mula sa mga world-class na lahi para ito ay maging perpektong angkop, hindi lang sa klima ng Pilipinas, kundi sa partikular na kondisyon at layunin ng sarili mong farm?